of Divine Providence Church. Flores de Mayo is a vibrant month-long celebration in the Philippines held throughout May, honoring the Blessed Virgin Mary. Its origin traced back to Spain, where May was traditionally dedicated to Mary. During the Spanish colonial era, this tradition was brought to the Philippines and seamlessly integrated into Filipino culture. The celebration involves a variety of religious and cultural activities, including processions, the offering of flowers, and the singing of devotional songs. The central figure honored throughout Flores de Mayo is the Blessed Virgin Mary, and the festivities are testament to deep-rooted Catholic faith in the Philippines and its unique blend of Spanish and Filipino traditions. The arrival of Spanish colonizers marked the beginning of Flores de Mayo in the Philippines, transforming ang Spanish religious costume into a cherished Filipino tradition. Flowers are central to the symbolism and practice of Flores de Mayo. They represent the purity, beauty, and devotion associated with the Virgin Mary. The offering of flowers during processions and the other events is tangible expression of faith and reverence. The vibrant colors and fragrant blossoms will also contribute to the overall festive atmosphere, creating a visually stunning and emotionally resonant experience for the participants and observers. The act of offering flowers is deeply symbolic gesture representing dedication and love offered to the Virgin Mary. The Virgin Mary is the central figure honored during Flores de Mayo. The entire month-long celebration is dedicated to her, expressing devotion and reverence for her role as the Mother of Jesus. She is seen as a model of pity, purity, strength, and the festival serves as a time for reflection on her life and virtues. The various activities, from procession to prayers, are all focused on honoring her and seeking her blessings. Can you tell us about the origin of Flores de Mayo here in Maria, or kanag yung pinakasunugdanan gid aning Flores gid sa share ba? Na dili ko katubag aron na question kay kuan kanang 2004 ko nakasugod o Pwede na pud hana ka magsugod og Flores de Mayo. Dili ko makatag og mga detalye about ana tungod kay napagi mas una na ako nga nahimong coordinator. pero pwede ra pud og katong mga pipila ka tuig na imong na So pipila ka mga tuig na ako ang pari nga atong higayon na ang pari si Father Henry Hisuna nga nasa Indiri atong mga tuiga 2004 up to 2006 8 nana. So moto siya pare nga kuan ko niya as a coordinator sa lungsod sa Maria. Then pagkasunod tuig si Cecilio Gordoncillo, Father Cecilio Gordoncillo mooy kanato pare dayon dahan kay ito siya mga pagtulunan sa Flores de Mayo nga iyang gipaambit namo ilabi na nako nga usa ka coordinator sa Flores mo nang nakasinati ko sa daghang makasilatian ako sa iyang pagkakura parokya dito sa lungsod sa Maria. Then pagkasunod pare si Monsignor Candelario Katubig dili kayo to siya kuan sa Flores de Mayo murag kuyog ra adto nako sa mga seminarista nga na-assign diri sa atuang lungsod sa Maria mao nang dili kayo to siya grabe nga nagakuan sa ko ang pagka-coordinator sa Maria. So nindot ang pagpalakad damo sa amo ang Flores de Mayo. Dayon na standby to siya og pila ka tuig tungod sa pandemic. So wala miadto dayon murag ga-online miadto sa mga bata sa Flores. So lahi ra gud kung ikaw magatudlo personal
kaysa imo ang ipaagi og module lahi ra gud kayo. Nang nindot kayo nga naluoy na to ang Ginoo nga nibalik na ang normal nga kuan sa to ang kalibutan, ilabi na sa to ang lungsod sa Maria mo nang nibalik na pud ang kadasig sa mga bata. So karon nga time nga si Father Jerry, daghan kayong mga bata na namo nga nag-attend sa Flores de Mayo. So ang Flores de Mayo, makasulti ko sa ko ang isip sa coordinator nga nindot gud ang bata matudloan nimo gikan sa basic prayer up to the present, ilabi na gyud sa post communicant. Ilabi na si Aaron mo'y nagatudlo sa post communicant tungod kay nakita namo ang resulta sa mga bata nga naagid sila ay nakuha sa mga pagtudlo sa Flores de Mayo. So murag man tingali na ako ang nakuan sa kuang pagka-coordinator for how many years. Thank you. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando.
you think is the importance of preserving Flores de Mayo in today's society? So the importance is we were able to reach out sa mga bata, labi na kana sa mga bagong tubo, to learn catechism, especially basic prayers. Okay, as a Christian, as a Catholic, murag obligar na to nga kanang dapat makabaluta og like let's say basic prayers, kanang usang pag-ampo, kanang pagduol sa simbahan bisan sa ilang pagkabata, kailangan iinganyo na nato sila nga moduol sa simbahan dayon kanang para sa ilaang muraog ma-expose po sila sa ilaang let's say ma-expose sila daan sa school, pero lahi pod ang field sa sa Flores de Mayo kay which is makamet sila og bag-o nga mga friends nila dayon aside ana is makaduol sila sa Ginoo mo na importansya sa Flores de Mayo nga mag-umol sa mga kabataan nga para anang makabalo sa mga pagtulunan sa simbahan. Then aside ana is para sa matudluan sila sa mga saktong pamatasan dayon ka ng unsaon paglig-on sa ilaang faith ni God bisan pa sa ilaang pagkabata bali kung sa pa na step by step na. So moto siya rason nga nung dakog importansya, dakog impact ang Flores de Mayo sa mga kabataan niya. Sa iyo aming inialay, pagmamahal
Meaning of Inanang Madla. Inanang Madla literally means mother of the people or mother of the masses. It refers to the Mary, the mother of Jesus, in her role as a compassionate, loving, and ever-present mother of all, especially to the poor, humble, and faithful. Key terms. Number 1. Devotion and reverence. The song praises Mary for her grace, purity, and the role as a spiritual guide. She is revered not just as a mother of Jesus, but as the intercessor for all humanity. Number 2. Accessibility and compassion. Calling her the Inanang Madla emphasized that she is not distant or exclusive. She is with the people, approachable and deeply connected to the daily struggles and joys of ordinary Filipinos. Number 3. Hope and intercession. The lyrics often ask Mary to pray for us, guide us, and stay by our side, especially in times of hardship. It reflects the Filipino people's deep faith in her maternal protection. Number 4. Cultural expression of faith. The song is not just religious, it's also culturally embedded, sung with emotion during Flores de Mayo processions and offerings. Insight. Inanang Madla reflect the heart of Filipino spirituality, faith wrapped with family, flowers, and community. In a country where many people face poverty, hardship, and uncertainty, songs like this serve as prayer set the music, offering both comfort and a collective way to express. Can you describe your favorite memory from past Flores de Mayo celebrations? Ay, daghan kay kong memories sa celebration. Ay sa like let's say pag every Flores de Mayo. So starting sa pagkabata. Pagkabata na ako until nga nahimo ko mismo apil na sa pagkakatekista. Kay I've been catechist for almost 9 years na. 9 years na katekista din. Sa unang bata pa ko, kabalo na ko unsay kuan sa Flores de Mayo. Ako isa sa ganahan ako sa Flores de Mayo is kanang makakuha sa lamuha ko sa mga bata. Then aside ana is kanang dula. Then snack. Muna ako ang yung mindset gyud sa una taga Flores de Mayo. Until nga ako niabot ko sa point nga ako nay mismo nagtudlo sa Flores de Mayo. First tudlo na ako sa Flores de Mayo is 2017. 2017 pa to nga panahon na. Then that time dili pa ko kabalo nga mo halubilo sa mga bata, di ko kabalo mo dalas sa mga bata. Until nga kadugayan mga weeks after kabalo na ko mahalubilo. Then aside ana is nakabuild ko og friendship, not just or kanang like let's say relationship, not just sa mga bata lang, hasta sa ako ang kauban sa katekis guys. Kana ako mga kauban sa katekis na that time is dili pa mi tantong close. So muna ako ang dako to siya og impact na ako kay dito ko naka-build og kuan new set of friendship. Then aside ana is kanang kabalo ko na kaysa una ulawon maging klase pa ka tawo. Kabalo na ko murag mo to siya training ground nako nga na ready ko ma-expose og public sa mga tao din until nga niabot sa point nga daghan kay ko mga members na kanang mangita mi og kanang sponsor sa snack. Then until ang kanang yung pag prepare na mo para culmination, daghan kay ming duulo mga tawo dayon sagol lang kabaga gyud sa nawong sa kaulaw unsa pa na para lang gyud sa mga bata dayon, which is fun man pod para nako kay kuan man kanang charge to the experience pod nako ba dayon until nga niabot pod sa point nga mga dugay nang katong na until nga nagpandemic mo to pinakalisod nga kuan na mo Flores de Mayo kay it happen nga kuan walay mga bata kay dili allowed man tong atong time so kami ra gyud tawo mga katekista to magbuhat sa rosary dayon as a form of bonding na po namo. Then pag after sa rosary namo dire daily either mangaon mi sa
asa mi dapit maga food trip kana pong tago ato nga time kay kuan man kanang pandemic dayon until nga na okay na siya balik og muto daghan kay ko mga memories sa nga ako ikuan sa pag-apil nako sa Flores de Mario as kuan as bata pa ko nga tig-apil until nga nahimo kong katikista mismo sa moto. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog manindog. Tanan, O Maria, Rayna sa mga santos nga tanan, o ginahan sa labing matahom nga gugma, kami bisan dili takos nga matubang sa imong paghalangdon, tungod sa among mga sala, naghapa sa imong tiil, aron sa paghalad kanimo sa mga bulak na ining bulan sa Mayo, agihalad sa Santa Iglesia, sa pagpasidungog kanimo, inahan namong mahigugmaon, kutob niya ng hataas nga trono sa imong himaya, ilingi ka namo ka na imong matang maluluyon, nga mao ang kalipay sa langit, ipatik sa mong kasing-kasing, o ipalanog sa mong dalunggan ang matamis nga tingog mo, nga makabibihag sa nga tanan, makadungog kaniya. O maaghop uyamot nga senyora, matuod nga kami ang labing ubos, sa nga tanang nag-alagad kanimo, apan nagasaad kami karon sa pagpasidungog kanimo sa dakong kakugi, niining tibuok nga bulan sa Mayo. Inahan mong mahigugmaon, kami mo ani sa adlaw nga tanan, aron sa pagdayoy kanimo o paghalad, dili lamang sa mga bulak sa among tanaman, kundi usab sa bulak sa kasing-kasing, nga imong dawaton kining abong ubos nga halad, o gidangat mo kami sa imong Dios nong anak, sa mga grasya nga among pangayoon, nga labing mahaangay sa imong himaya, o kaayuhan sa among kalag. Amen. Paghalad sa letrang Ave Maria, karon atong ihalad ang letrang Ave. Ave Maria, Purissima, sin pecado concebida. Ave Maria, Purissima, sin pecado concebida. Tanan, putli Putli uyamot nga Birhen Maria, hinigugma namong inahan, nakaila kami sa among pagkamasalaypon, busa midangog kami kanimo, kay ikaw man ang among mga gahong nga mananabang. Ayaw kawa nga ang among mga pag-ampo, kutob karon, nagasaad na kami sa pagdebosyon kanimo, o pagsunod sa imong mga birtudes. Hatay kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala. Biyaan na namo ug talikdan ang mga daotang pamatasan, umagalagad na kami sa imong mahigugmaong anak. Ug aron amo kining madangat, halaran ka karon namo nini pagpangupaw sa among kasing-kasing, nga among ipahinungod sa matamis nga ngalan nga Maria. Isunod nato ang mga letra sa ngalan ni Maria. Palihog manglingkod. Sa letrang M, maaghop uyamot nga inahan sa Dios o ginahan usab namo, hinumdumi nga kaming mga alaot nga kaliwat ni Adan, imong gipanganak sa tiilan sa krus. Paghalad sa letrang M. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas
de tu vientre, Jesús. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa letrang A, anak nga pinalangga sa Dios nga amahan, pangayuwa ang Dios nun niyang kaluoy, ug hatagi ang among mga mata sa mapait nga mga luha, sa pagbasol, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Paghalad sa letrang A. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Jesús. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen. paghalad sa letrang R. Rayna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan, ug luwasa kaming nagsaulog kanimo sa gahom sa among mabangis nga kaaway. Paghalad sa letrang R. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karong sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa letrang I, ikaw nga esposa sa Diyos, Espiritu Santo, idangat kami sa imong Diyos nung esposo, sa usa ka mainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinahanglanon sa kayuhan sa among mga kalag. Paghalad sa letrang I. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karong sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa letrang A, alagad nga pinalabis sa Diyos, hatagi kami mga makasasala sa imong langitnong panabang, ug tabangi kaming nagsampit kanimo sa oras sa among kamatayon. Paghalad sa letrang A. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manakan nimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si
Sampo mo kami, mga makasasala, karunong sa tangna sa kamatayon. Karunong sa tangna sa Karon atong ihalal ang titulo ni Maria nga mao ang Berhen sa mga Berhenes o Virgin of Virgins. Palihog manindog. ang akong kalag, ilaig sa akong Diyos, kay giisa niya ang akong pagkaubos. Gitawag ko bulang, labaw sa ngatanan, ang ginaig sa mga kaliwatan. Kay gamhanan ng Diyos ug ang kabus nabulahan, iyang ipang tuali ang trono sa may gahong. Ang bahani anon nahimong mga tunog, iyang saad sa kaloob ngadto kang Israel, iyang gimatuod o gituman. Nagmatinod anon siya sa pulong niya ngadto kang Abraham. Is what is the role of family and church in Flores de Mayo What is the role of the family and church and church in in Flores Flores de de Mayo? When we say about family, kanang pamilya man ko is it consists of ano siya, it consists of a father and a mother. But actually, in the church practices, you must follow. It is have the relationship between among the family. Mostly karon mga pamilya karong panahon na. So the children will be attend during for the month of May, that is termed as the Flores de Mayo. So the purpose of having this kind of activity for the whole month of May, so that there will be lessons learned a lot rather than nothing, because I was attending during my younger age. I started that one, I think it was 1999. In my age, I learned a lot. So daghan jud kong lessons na nakatunan from the very beginning of my childhood until to the present. Nowadays, some of the little young ones are not attending because they are keep on playing cell phones of the new generation rather than the millennials. Okay. Thank you. And second question is, what are the changes that you observe in Flores de Mayo from then and now? So changes. So there are
spectaculations, ha? Not just siya kausaban. There are many changes. Before, there are many children or many pupils are attending, especially for the month of May. Why? Why there are some changes? Because of the high tech. High tech naman karon. Not like before. Nothing. We don't have cell phones before during our childhood days because our parents are so very strict. So in the first place, we need to find way to get some flowers or some karachuchi somewhere here in Poblacion so that we need to participate during for the Flores de Mayo. There are many challenges like more fun like quiz bee. That's the best. Quiz bee uh, games, uh, glossary, and also for the graces that we receive. Kana manggong karong panahon na magkikausaban. Pres karon gamay na ng mga 10. Few are attending the Flores de Mayo. It's because of addicting the phones of the gadget nowadays. Because we don't have touch screens in our time. Flores de Mayo, Spanish for Flowers of May, is a traditional Catholic festival celebrated in the Philippines during the month of May. It honors the Virgin Mary, particularly under the title Our Lady of the Flowers or Queen of May. It is one of the most colorful and beloved religious events in the country. Historical background: Spanish colonial influence 1565 to 1898. Flores de Mayo originated during the Spanish colonial period in the Philippines. The Spanish missionaries introduced the devotion to the Virgin Mary and the Marian month of May. It is believed to have started in the mid to late 1880s, inspired by the European practice of dedicating the month of May to the Virgin Mary, especially through floral offerings and prayers. Next is religious foundation. The practice is rooted in Catholic tradition, where May is considered a month to honor the Blessed Virgin Mary. Devotees offer flowers, pray the rosary, and hold masses in her honor. Third, connection to the rains. Flores de Mayo also reflects gratitude for the blessings of rain and a bountiful harvest, especially in predominantly agricultural communities. In the key features and practices, first we have daily flower offerings. Every day in May, children and adults bring flowers to the church or a small altar and offer them to Mary. These offerings are often accompanied by the singing of hymns like Ave Maria. Second is Santa Cruzan, held at the end of May. The highlight of Flores de Mayo is the Santa Cruzan, a religious historical procession that reenacts the finding of the true cross by Empress Helena or Reina Helena, mother of Roman Emperor Constantine. Young women called sagalas, dressed in elaborate gowns and parade under decorated arches representing various biblical and allegorical figures. Third is cultural celebration. Over time, Flores de Mayo evolved into a blend of religious devotion and community celebration featuring parades, local feasts, and sometimes pageantry. Modern significance. Flores de Mayo remains a cherished Filipino tradition, particularly in rural towns and provinces. It serves as both spiritual practice and a cultural expression of Filipino identity.